po. Saka yung ibang gagamitin, may kahoy, may pako. Ayun, maya maya po pasyal po tayo dun. Okay, alam niyo mga kagwini, may nakita na naman akong mabilis gumawa ng mga yung pang carpenter na gawain. Good morning mga kagwini. Panibagong araw na naman sa na dadaan sa buhay namin. At sa araw pong ito ay magsisimula na yung pag-aayos dun sa bahay ni Lola. Kasi ano pa yun, yung kwarto doon wala pang partition, wala pang kahoy, partition para maging kwarto. Tapos yung kusina lang, yung basta lang na takpan, basta lang nabuo. Yun ang nangyari doon. Kaya ngayong araw po yung pagsisimula ng paggawa ulit doon sa bahay ni Lola. Maya maya po pasyal tayo doon. Kanina bumili na ako ng mga ilang pirasong plywood, yung isang makapal para dun sa saig. Hindi mo na dun sa budget na yung perang ibinigay muna sa akin ni Gwen, kasi wala pang pera. Kaya yun naman ang pinagkasya ko na may pambili ng mga gagamitin para meron ng masimulang magamit doon. Bumili ko ng 4 na 1/4 plywood at saka isang 3/4 para dun sa saig. Yung iba sunod na lang. Ayan po. Saka yung ibang gagamitin, may kahoy, may pako. Ayun, maya maya po pasyal po tayo dun. Okay, alam niyo mga kagwini, may nakita na naman akong mabilis gumawa ng mga yung pang carpenter na gawain. Yung una, si Kuya Carpenter, mabilis din yon na gumawa. Pero itong itong bago, pa lang, isang oras lampas pa lang, buo na yung partition dun sa kwarto. Saka siya, skilled talaga. Hindi katulad ng ibang karpentero na sisipatin mo na lang sisipatin yung gagawin at saka gagawa. Pero ito, pagsukat niya, ayun, putol na kaagad, alam na niya kung anong gagawin. Kaya medyo napabibilis yung ginagawa niya. Kaya tara po, puntahan natin yung bahay ni Lola para makita natin kung ano na yung nagawa ni Kuya Carpenter 2. Okay lang, akit tayo dito sa tulay na magpapabilis sa pagpunta dito sa kabilang bahay. Akyat.
isang side para pantay yung dadaanan. Hindi katulad ng kawayan. Kawayan no, bako-bako, may mga ano bukol-bukol, hindi pa pantay yun. Kasi may kawayan na hindi tuwid. Kaya lang siyempre pag nabili na kahit hindi yan tuwid, ikakanay siya yung ano, ang bitawan siya yung side. Tapos idadagdag pa tong mga tira-tirang layer dito tsaka doon. Siguro marami-rami din ang pwedeng ilagay dyan sa kulay. Mamaya magsusulat ako kung saan naabutin yung gawing apat na putol at saka yung ilalagay. I-assume natin gawing apat, may 10, 24 o kaya 25 putol. Susukatin ko kung hanggang saan ang maaabot mga yerong puputulin. At ilan na lang yung matitira. Yung yero meron na, yung ano na lang pagkakabitan, yun ang magiging kulang dyan. Hindi na bibilin yung yero kasi meron na. Kung sakali mag-short, konti na lang, mga ilang piraso na lang kasi hatiin na sa dalawa isang yero. Sabi Kuya Carpenter do, mas maganda daw dyan kung imbis na bibili ka ng kahoy na mahal para paglagyan ng bubong, bakit hindi na lang yung tubular ang gamitin dyan? Kasi kapag kahoy, pag na dumaan na isang anay, yan, dadami yun. At kahit nasa tubig, hindi na alis yung anay. Sabi niya, kung sakali mas matibay yung bakal, tubular, naman yun, hindi naman yun mahal masyado. Kasi yung bakal hindi naman nakakain ng anay. Sana walang maligaw dyan. Anay ay yung magiging plano sa mga susunod na araw. Okay, kung kailan pwedeng may pagpatuloy yan. Pero kung mayroong gagawa, dire-diretso yan. Naka standby ng kawayan taas, yung hawakan sa gilid ng tulay. Gantayin na lang yan ang gagawa. Tapos yung mga gamit ng yero para sa bubong, para makatipid. Sayang din naman hindi magagamit. Medyo kumila na yung ulan.
ko lang kung may kasunod pa yan. May ano rin kami dito, akasya. Malaki na yung akasya. Yung nagpapalilim na bibigay din ng lilim dito sa tulay. Tapos yung mga tawag ng Tagalog basta dito sa amin, ulaog. Ulaog yung laban yun sa ano ng pagbaha at tubig. Nabubuhay yan kahit nakababad sa tubig. Katawan parang parang mangrove yung sa dagat, yung kahoy sa dagat. Dito meron din ganyan, ulaog yung tawag. Yan po, yan naman po yung update ngayon dito sa bahay ni Lola. Minsan na hagip din tong tulay na nagagamit na din sa parito ng mga tumutulay dyan. Ayan po. Okay, dito na muna mga kagbeni. Abangan ang susunod na vlog. A few moments later. Ayan, lumakas naman yung ulan. Kanina umila na, ngayon ulan na naman. Hindi malakas-lakas. Bueni, pa-snack muna merienda dun sa nagtatrabaho sa bahay ni Lola kasi mag-alas 3 na. Dito ko ngayon sa tulay, makadaan. Yung daanan ko palagi, bira na akong lumaan sa baba dito sa taas kasi mas madali dito at sa gaya niya ng ulan, maputik na sa baba. Dito walang putik, dire-diretso lang. Yan, akyat. Tingnan na yung kwarto. Tuan na nadugulo na lang doon. Dito niya.
dito. Ayan, may bunga na pala ito eh. Tanim ni mama. Sana wag lang umulan. Maaliwalas na naman yung langit eh. Siguro baka scattered rains lang mamaya. Sana wag lang umulan kasi aalis yung tao pag ganun. Umuwi sila. The next day. Mga Gwenny, pangalawang araw na nung paggawa dun sa bahay ni Lola. At ito ko ngayon sa bawo ng tulay, pupunta tayo dun sa kabila. Ayan. Ayan mga kagwini, ikatlong araw na ng paggawa dun sa kabilang bahay. Yung pangalawang araw ay nalobat kasi yung itong GoPro, kaya naabutan na ng pagtitinda sa Boulevard. Hindi ko na napanan yung kahapon, kaya yung sa ngayon na lang. Yan, dito ko sa bahay, pupunta pa lang ako doon. Dito tayo doon para makita natin yung natapos ng bahagi ng ginagawa. Maganda yung kinalabasan nun. Ang gusto nung ni Kuya Carpenter to ay malinis at pulido yung pagkagawa. Kaya lang medyo nabitin dun sa plywood na na-estimate, pero kung saan na lang yung abutin ng plywood. Dito sa kusina, double wall na yung kwarto. Double wall na yan. Mas dito sa harap ng kwarto na pinalabasan. Yan. Pintuan na rin. Pintuan ay double sided. Yan. Double sided yan. Sa harap at sa likod. Kaya maganda mo pagkakagawa. Tapos dito sa loob, double wall na rin. Bumutasan mo ito para dun sa screen na lang dyan, bintana, para singawan ng init dito sa loob. Ayan, yung 15 plywood ay hindi na kayong magtitira. 1, 2, 3, 4. Pwedeng kanila.
available na lang yung siguro mga 2 or 3 plywood ang kailangan dyan. Kaya lang kung hanggang saan lang muna yung maabot ng plywood. Tapos susunod na tong tulay. Kaya maya maya magpupunta na ako dun sa di kukulamber, mag-order ako. Yun na daw ang susunod, sabi ni Gwen. Ang gagawin dito ay lalagyan ng bubong. Siyempre mga kailangan ng mga kahoy, papatibay, magpapatibay ng mga gagawing bubong dito. Ayan po. Ayan. At abangan po natin yung magiging ganap dito sa tulay na to, kung anong kalalabasan ng gagawin dito na bubong. Yan po mga kwene, abang-abang na lang po sa mga susunod na update at vlog dito sa pa-project ni Gwen.